No, si Mark na son-in-law daw ni Mike Defensor. Bibeng! Oh, shoutout po kay Ma'am Bibeng. Nandiyan na din. Sabit ka pala, Mike. Ako tinuturo nyo, hindi nga ako yon. Ano, yung son-in-law daw nitong si Defensor. Biruin mo, yung mag-ina niya, may kakaharapin na kaso. Tapos eto, pati yung son-in-law, kasama din pala. Anak ng putragis na yan, oo. Anong pamilya iyan? Sa katotohanan, bagaman hindi binanggit ang buong pangalan sa affidavit, una nang lumutang ang mga pangalan ni John Paul Estrada at Ako bilang ama, kung sakali ho gagawa ako ng katarantaduhan at illegal at ng mga kalokohan, sisiguraduhin ko hindi madadamay yung yung mga mahal ko sa buhay. No? Sisiguraduhin ko na kung sakali ako lang. Tapos, hindi ko naman gagawin na gumawa ng illegal o kung ano man, mga boss chief mo, sir. Sisiguraduhin ko na, kunyari, gagawa ako ng illegal, yung pera kikitain ko doon, itatago ko na para sa kanila. Pero hindi ko hahayaan na sila ay madamay. No? Yung kumbaga, ako lang ang gumawa. Yung anak ko, hindi kasama yan. Yung asawa ko, walang kanalaman lahat yan dito. Hayaan nyo silang mamuhay ng mapayapa dyan sa labas. Ako lang ang anuhin ninyo. Bilang padre de pamilya, di ba? Putik nito. Dito kay pamilya ni Defensor, lahat damay. Pati anak, asawa. No. Di ba? Extortionist grupo nila Defensor. Marcoleta, yung style nila pag may tinitirang politiko. Mameta Express, shoutout po sa inyo. Mark Texay bilang mga dating EA ni Ko. Bandang 4:30 PM, dumating daw sa restaurant si Marcoleta. Dito na umano binasa ng senador ang inihahandang affidavit at inayos ang ilang detalye nito. Ang lahat ng mga yan naman ho, mga boss chief mo, sir, ito lang ang pinagbibintangan, no? Ayan po, na kapag ka pinapatawag, gumaharap agad. Kapag ka merong sinasabi, aligasyon tungkol sa kanya, nagsasalita agad. Sa ICI, pinatawag. Humarap, pumunta. Hindi tumakas. Hindi kagaya nitong mga DDS na mga ito. Tingnan nyo, yung mga iba tumakas. Ngayon, nasa Switzerland na daw po. Pakinggan nyo ito, mga kababayan. Yung nung nadawit o dinawit nila yung pangalan ni Congressman Martin Romualdez. Here's the simplest way to Sumasagot agad di ba? test that theory that I am the mastermind of this scheme. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature, then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. You would have seen it in Tacloban, but I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has 0 ghost and 0 substandard flood control projects. Hindi kagaya nung mga distrito nila, yung doon sa Nabotas. Di ba? Yung ang dami sinasabi. Kaya ang dami sinasabi na ganito, ganyan, mga ghost project, mga pagnanakaw, ganito, ganyan. Kaya sabi lang sa kanya ng mga kapwa niya, mga politiko, tingnan mo muna yung iyong lugar. No? Yung iyong lugar, binabaha. Ang tataas daw ng mga sidecar doon. Dito, yung sa Tacloban, mga kababayan, maayos. Di ba? 0. And that is verifiable. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Naghaharap, naglalabas ng ebidensya na patunay na hindi siya tiwaling opisyal. Let the public scrutinize and verify for themselves. As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. Biruin nyo mga boss chief mo, sir, ang tagal na nilang inaakasahan itong si Congressman Martin Romualdez. Hanggang ngayon po, wala pa din maipakita na ebidensya. Ang tangi po na nag-uugnay sa kanya sa mga korupsyon na ito, mga bossing, alam nyo kung yung 18 Marites na ngayon po 4 sa kanila bumaliktad na at nagsabi na po ng katotohanan na sinilaw lang sila sa pera. Si Gutesa, na nag-link din kay Martin Romualdez, bumaliktad na din po, mga kababayan. Nanilinlang din daw po ng pera kasama nung kasiguraduhan ng pag-aaral ng kanyang mga anak. Nakita niyo po yan, saan pa papupunta itong mga ito? Saan pa mapupunta yung mga kaso ng mga yan, mga boss chief mo, sir?